Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo. Antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintuton-an. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintuton-an ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radyo Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang Maayong gabi mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ari naman kita karon sa aton programa sa tag sa kadomingo sang bulan, kung sa diin kita nagatipon, agud kita magatuon, tuhoy sa ginatudlo sang aton Iloy Santa Iglesia. Ini ang inyong utod kag abyan Father RJ, gikan sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Kag nagadala sa inyo sang aton programa, kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang aton waragwagan. Ini ang Cat Radio. Gani ginaagda ko kamo anay nga magupod sa akon sa pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ulangit nun nga Amay, salamat sa sining malinong nga kagabihon. Salamat sa bugay sang pagkasimbahan. Salamat sa pagpadala sang imo anak ang amon Ginoong Hesukristo. Kag salamat sa pagpadalaman sang Espiritu Santo paagi sa imo anak nga amo ang amon Ginoong Hesukristo. Sa pagselebrar namo no Amay sang Fiesta Solemne sang Pentecostes, kami nagapasalamat sa bugay sang pagkasimbahan, kung sa diin nangin maathag visible ang larawan sang simbahan sa kalibutan kag sa kasaysayan sang katawhan. Itugot o Amay nga magdabdab man ang amon tagipusoon, katulad sang pagdabdab sang kasing-kasing sang mahal nga Iloy kaupod sa mga gintutunan sang Ginoo, agud nga maglakat kag ibantala ang mayong balita tuhoy sa imo anak nga amon Ginoong Hesukristo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga utod sa liwat mayong gabi sa inyong tanan. Sa ngalan sa aton pinalangga ang Arsobispo Most Reverend Medifil Billones, kag sa pamunuan sang Bombo Radio Iloilo, Katisismo sa Kahanginan Apostolate Program, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Nagaupod kami sa inyo sa sininga malinong nga kagabihon, kag nagadala sa inyo sa aton programa sa Catechesis. Ngay tugot nga sa inyo nga pagtuon kag pagpamati sa sini nga programa, may matun-an kita nga mga butang kag bagay tuhoy sa ginatudlo sang aton Iloy Santa Iglesia. Ginasiling mga utod nga ang Domingo sang Pentecostes amo ang Domingo sang pagkabunag sang aton simbahan. Masamibes mabatian naton sa selebrasyon sang misa sa subong nga adlaw ang pagpanamyaw sang happy birthday sa aton simbahan. Pero mga utod,
Luyag man naton anay nga una sa tanan, klaruhon kag ipaathag nga ang pagtawag sang happy birthday sa aton simbahan hindi opisyal nga liturgical kag catechetical term. Pwede guro nga mangin pamaagi agud nga mapahanumdum kita kag ma-remind para nga may madali kita nga matandaan nga termino. Pero wala mga utod sa opisyal nga documents o kon sinulatan sang simbahan nga nagahatag sa aton sang pahanugot o kung naga-recommend sa aton nga itamyaw ang mga pamulong katulad sang happy birthday sa aton simbahan. Tungod mga utod ang argumento sang pagkabunag sang aton simbahan o kung birth of our church, medyo laga kinahanglan sa isa ka matulid nga pagtuon kag paghibalo. Mga utod ang birth of the church ginatan-aw naton sa duwa ka perspektibo. Amo ang una, ang mystical birth of the church, and secondly, the visible and the missiological aspect sang birth sang aton simbahan. Nahauna mga utod tuhoy sa mystical birth sang aton Santa Iglesia, ginapahanumdum sa aton nga nabunag ang aton simbahan hindi lamang dira sa panahon sang Pentecostes. Nabunag ang aton simbahan spiritually and divinely dira mismo mga utod sa tion kag takna ng aton Ginoong Hesukristo nagahimugto kag napatay sa krus kag nahanabo ini sa bukid sang Kalbaryo. Sang gintuman sang Ginoo ang iya makaluluwas nga misyon nga mangin aton manluluwas. Iya ginhalad ang ultimate sacrifice sang iya kabuhi. Kag sang napatay ang aton Ginoo, may nagkuha nga isa ka soldado sa isa ka bangkaw kag ginhandos ang iya kilid. Kag dira sa pilas sang iya kilid nag-agay ang dugo kag tubig. The mystical birth of the church happens at that very moment. Kung sa diin sang nag-ilig ang dugo kag tubig sa tagiliran sang Ginoo, nga naging larawan man sang pagkabunag sang aton simbahan, tungod kay sa sina nga takna, nagtubod ang 7 ka sakramento sang aton iloy, Santa Iglesia. Amo gani mga utod nga ginapahanumdum gina sa aton, nga ang selebrasyon sang 7 ka sakramento, ilabi na gid ang selebrasyon sang Santos nga Eucharistia, nagapahanumduman sa aton sang mystical birth sang aton simbahan. Kay man dira sa pilas ni Jesus nabunag ang aton iloy, Santa Iglesia. Apang ang visible birth mga utod sang aton simbahan nga amo ang hudyat sang panugod sang public mission sang bilog nga simbahan nagsugod dira sa pagtunda sang Espiritu Santo sa adlaw sang Pentecostes. Nga amo ang aton ginaselebrar sa sining adlaw nga Domingo. Ang Domingo mga utod sang Pentecostes larawan kung sa diin ginsaad sang aton Ginoong Hesukristo nga iya igapadala ang isa ka mananabang, advocate, ang ikatatlo nga persona sang Dios. Agud nga ining Espiritu Santo amo ang magapasanag, magagiya, kag magatuytoy sa mga gintutunan sang Ginoo sa pagtuman sang ilang misyon, agud nga ipalapnag ang maayong balita. Dira sa hitabo sang Pentecostes, nagdabadaba ang tagipusoon sa mga gintutunan sang Ginoo, and they boldly proclaimed the gospel from that moment to all nations. Thus, the mystical birth of Jesus happens from that moment nga ginbangkaw ang kilid sang Ginoo from the pierced side of Christ. Nga aton mabasahan sa Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 19, tubtob 34. Nga ginaeksplikar man sang Fathers of the Church, amay sang aton simbahan, nga ang simbahan was born from the water and blood
flowing from the side of Christ, nga nagasimbolo mga utod sang tubig sang bunyag, kag sang misteryo sang dugo sang Ginoo sa Santa Eucharistia. Ang katumanan sang sining pagkabunag sang aton simbahan naangkon dira sa selebrasyon sang Pentecostes, nga aton mabasahan sa binuhatan sa mga apostoles or Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1 and verse up to verse 4. Ang Espiritu Santo nagkunsad sa mga apostoles, empowering them to begin the church mission of evangelization. Gani sa akon man mga kauturan nga mga katikista, mga evangelizers, kag sa tanan sa inyo nga nagapakigbahin sa misyon sang pagbantala sang mayong balita o kung sang ebanghelisasyon, ini ang nagakaigo nga adlaw agud aton ini iga celebrar. Gani mga utod, medyo kulang kung magsiling lang kita nga happy birthday sa aton simbahan sa sini nga adlaw. Medyo tama ka layman's term o kung medyo tama ka conventional. Kag hindi ini liturgical mga utod nga pagpanamyaw. Amo gani nga ginalikawan gidapat naton ang magkanta sang happy birthday sa sini nga adlaw kay man kun aton paga saysayon kag igabatpat ang kahulugan sang pagkabunag sang aton simbahan, sa ako na siling kaina, may duha ini ka perspektibo. Ang mystical birth sang aton simbahan nga nahanabo sa sina nga takna nga napatay ang aton Ginoo kag ginhandos ang iya kilid sang bangkaw. Kag ang ginatawag naton nga the visible birth or ang ginatawag man naton ang pagsugod sang public mission sang aton simbahan nga amo naman ang Domingo sang Pentecostes. Ining pagtudlo sang aton nga simbahan, mga utod aton mabasahan sa Catechism of the Catholic Church number 731 up to 732. On the day of Pentecost, when the 7 weeks of Easter had come to an end, Christ's Passover is fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit, manifested, given, and communicated as a divine person of His fullness. Christ the Lord pours out the Spirit in abundance. On that day, the Holy Trinity is fully revealed, and since that day, the kingdom announced by Christ has been opened to those who believe in Him, in the humility of the flesh and in faith. They already share in the communion of the Holy Trinity. By His coming, which never ceases, the Holy Spirit causes the world to enter into the last days, the time of the church. Gani mga utod, pwede man naton matawag nga ang adlaw sang Domingo sang Pentecostes pagkabunag sang aton nga simbahan sa aspeto sang iya nga pagsabat sa misyon nga gintugyan sang Ginoo antes siya magkayab sa langit. Pero dira pa lang sa bukid sang Kalbaryo, dira pa lang sa kahoy sang krus, nabunag na ang aton simbahan gikan sa nabangkaw kag napilas nga tagiliran sang aton Ginoo kung sa diin nag-ilig ang dugo kag tubig nga nagasimbolo sang mga sakramento sang aton Iloy Santa Iglesia, most especially the sacraments of baptism and the sacrament of the Holy Eucharist. Gani kabay pa nga nangin maathag ina nga butang mga utod. Kay man, kaysa no, gaka-confuse kita. Kag do ginahimo naton nga do very conventional o kon very contemporary na ang pagselebrar sang Pentecost nga do naga-birthday lang ang isa ka bata. Lain mga utod ang konsepto sang pagkabunag sang aton simbahan katulad sang pagkabunag sang isa ka bata sa aton sa sining kalibutan. Gani mga utod nagapadayon kita no.
sa aton pagsaysay tuhoy sa Espiritu Santo sa sininga Domingo sang Pentecostes, aton man anay balikan kung anong ginatudlo sang aton Iloy Santa Iglesia nga nabalhag dira sa Catechism of the Catholic Church tuhoy sa the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit. Kagagod nga magiyahan kamo nga mga nagapamati, aton ini mga utod isimplihon sa 3 ka catechetical points agod nga mas dali naton nga madumduman, mahangpan, kag matandaan. Una, the Holy Spirit as the soul of the Church. Ang Espiritu Santo bilang kalag sang Santa Iglesia. The Holy Spirit, dear brothers and sisters, is the principle of life and unity in the Church. Sunog gani sa Catechism of the Catholic Church number 797 up to 798, the Holy Spirit is the soul, as it were, of the mystical body. Ang Espiritu Santo amo ang nagpasad, nagpalig-on, naghatag kabuhi, kag nagpakabalaan sa simbahan. He builds, animates, and sanctifies the Church. Without the Spirit, the Church would be a mere human institution. Kung wala ang Espiritu Santo, ang aton simbahan, mangin ordinaryo lamang nga institusyon. O kung mangin ordinaryo lamang nga organisasyon, o kung club, o kung pagtililipon. Tungod kay ang Espiritu Santo, amo ang nagagiya, nagatuytoy, nagahatag kabuhi, kag nagapakabalaan sa aton simbahan, ang aton simbahan hindi lamang basta-basta institusyon, kundi ining aton simbahan becomes the living body of Christ. Buhi nga lawas ni Kristo. Kung inyo matandaan sang tinalikdan nga mga sinimana, sang nagpatigayon sang conclave dito sa may Vatikano sa Roma, ginaliwat-liwat sa isay kag ginapahangop sa mga kaparian kag mga obispo kag hilabi na gid sa tanan sa mga cardinal electors nga ang pagpili sang Santo Papa pinasahi tungod kay ang nagapili amo ang Espiritu Santo. Hindi ini katulad sang panggobyerno nga nagapili ang katawhan paagi sa pagvote o kon pagboto. Katulad sang aton man ginhimo sang tinalikdan nga nagpili kita sang aton mga local and national officials. Ang simbahan mga utod hindi pareho sina, kag ang pagpadalagan, pagdumala sang aton simbahan hindi pareho sang human institution. Ang Espiritu Santo amo ang nagabuot, nagagiya, kag nagatuytoy kag labaw sa tanan, nagapakabalaan sa aton bilang buhi nga simbahan sang lawas ni Kristo. Kung inyo nabatian kaina sa pagsaysay naton, ginagamit naton mga utod ang pronoun nga he. Wala kita nagasiling nga ang Espiritu Santo, it. Nadumduman ko ini, may isa ka katikista man nga nagasaysay tuoy sa Espiritu Santo. Medyo complicated gid man mga kauturan ang pagsaysay tuhoy sa katatlo nga persona sang Dios. Siling niya ang Espiritu Santo pating sa lampati, nagalupad-lupad. Nga nagdala sang dahon nga buhi sang tion ni Noah pagwa nila sa arka. Kung i-explain lamang naton ang Espiritu Santo nga daw pating o kon sa lampati, mga utod ang aton mga kabataan nga ginatudluan, dali-dali gid ma-confuse. Kag kahapos lagi daw sila i-interpret nga ang Espiritu Santo isa kasagi sang pispis. Mga utod, ang Espiritu Santo isa ka divine person sang Santissima Trinidad. Ang ikaduwa mga utod nga catechetical point nga ginatudlo sang katisismo sang aton simbahan amo nga ang Espiritu Santo tagbugay sang mga bugay o kung tagdala sang mga bugay. And
we were able to identify the 7 gifts of the Holy Spirit. The 7 gifts of the Holy Spirit are, number 1, wisdom. Ukon, kaalam. Ikaduha, knowledge. Ukon, ihibalo. Ikatatlo, understanding. Ukon, paghangop. Ikaapat, piety. Ukon, pagkadiyosnon. Ikalima, counsel. Ukon, paglaygay. Ikaanom, fortitude. Ukon, kabakod. Ikapito, fear of the Lord. Ukon, kahadlok sa Dios. Ining mga bugay, mga utod, aton mabasahan dira sa libro suno sa kay Propeta Isaías, Kapitulo 11, versikulo 2, tubtob 3. Nga gin-capture sang Catechism of the Catholic Church number 1831. Ining mga bugay nangin tuman kaimportante sa pagka mabinungahon sang simbahan kag sang bilog nga kalibutan sa bilog nga kasaysayan sang katawhan. Paagi sang sining mga bugay o kon gifts, kita nga mga tawo ginabugayan, ginatuytuyan, agud kita nga magsabat sa panawagan sang pag-alagad, pagbantala, kag pagpakabalaan. Kung sayuron mga utod, ining mga bugay nagagikan sa Espiritu Santo. Ang mga bugay nga nagapakabalaan sa aton, ang bugay nga nagahatag sa aton sang kahadlok nga maghimo sang malain, ang bugay nga nagapabakod sa aton, ang bugay nga nagatudlo sa aton nga maghangop sa mga hitabo kag mga sitwasyon sa aton palibot, ang bugay nga nagagiya sa aton agud nga mangin maalam, maghibalo, kag maghangop sa mga nagakalatabo sa palibot. Ini wala nagagikan sa aton nga mga tawo. Hindi ini init sa aton, kundi bugay ini sang Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, paano kita mangin balaan? Kung wala ang Espiritu Santo, paano kita mangin mabakod? Kung wala ang Espiritu Santo, paano naton mahangpan ang mga misteryo na nagakalatabo sa aton pagtuo kag palibot. Gani mga utod, ang aton katisismo sa aton simbahan nagatudlo sa sining ikaduha nga catechetical point, the Holy Spirit is the giver of the gifts. Ang ikatatlo mga utod nga ginatudlo sa aton simbahan, amo nga the Holy Spirit as the teacher and the reminder of Christ's Word. Ang Espiritu Santo amo ang aton manunudlo. Ang Espiritu Santo amo ang tagpahanumdum sa aton tuhoy sa pulong ni Jesus. Dumdumon naton, si Jesus nagpanglakaton sa sining kalibutan almost 2,000 years ago. Kag sa palaabuton nga 2033, iga-celebrar naton ang the Great Jubilee of the year 2033. 2,000 years of redemption. Kag ang pulong sang Dios mga utod nagapabilin nga nagapadabdab sa aton kasing-kasing. Ang pulong sang Dios nagapabilin nga buhi sa aton kabuhi. Ang memorya, ang handumanan, ini tanan bangod sang Espiritu Santo nga nagatudlo kag nagapahanumdum sa aton tuhoy sa pulong ni Jesus. Gani suma total mga kauturan, ang tatlo ka importante nga punto nga ginatudlo sang katisismo sa aton simbahan tuhoy sa Espiritu Santo amo ang una, ang Espiritu Santo amo ang soul, ang kalag sang simbahan nga nagahatag sang kabuhi, nga nagahatag sang kahulugan, nga nagapakabalaan. Ikaduha, ang Espiritu Santo tagbugay sang mga gifts o kun mga bugay niya. Kung wala ang Espiritu Santo, wala ining mga bugay nga aton ginabaton. Katulad sang bugay sang kaalam, ihibalo, paghangop, kahadlok sa Dios, kag ang mga bugay sang paglaygay, kag kabakod. Ikatatlo, ang Espiritu Santo amo ang aton manunudlo.
kag tagpahanumdum sa aton tuhoy sa pulong ni Jesus. Sa aton pagselebrar mga utod karon sang Domingo sang Pentecostes, ginapasalamatan naton ang buhi nga presensya sang Espiritu Santo. Padayon nga nagamuad ang aton simbahan. Padayon nga nagasigi kabuhi ang aton simbahan. Bisan pa nga nagasiling kita nga, ahay, damo ang nagabiya sa simbahan. Pero mga utod, damo man ang nagapakigbahin kag nagapabunyag agud nga mangin kabahin sang aton simbahan. Bisan nagasiling kita nga ahay, kagamay na lang sang numero sang mga kaparian. Ahay, kagamay na lang sang numero sang mga seminarista sa aton mga seminaryo. Pero bisan pa mga utod ang Espiritu Santo, wala nagapabaya kag padayon nga nagatandog sang kabuhi sang katawhan, agud nga magsabat sa bukasyon, katulad sang amon bukasyon sa pagkapari. Bisan pa magsiling kita nga ang kalibutan tama ka magalong kag gamo. Pero makita naman ninyo mga utod, may mga blessings kag may mga hitabo nga nagatuhaw. May mga nagatuhaw nga mga personalidad, katawhan nga mangin instrumento naman sang kalinong kag pagidait. Ang halimbawa sini mga utod, sang tuman kagarot ang kabuhi sang kalibutan, pangod sang pagtakop sang World War II, may mga nagtuhaw nga mga baganihan sang aton simbahan, nga nagpahanumdum sa aton nga dili tanan malaot, katulad ni Saint Maximilian Kolbe, nga naghalad sang iya kabuhi bilang martir, samtang ginahimo ang pagpamatay sang mga Hudiyo. Another example mga utod sa panahon ni Saint Mother Teresa. Sa tuman niya kapigaduhon dito sa India, nanginawong si Mother Teresa sang gugma sang Dios, nga ang tawo may kaayuhan pa sa yatagipusoon. Sa panahon ni Saint John Paul II, madamo sa mga pamatanon ang natandog ang kabuhi, kag amat-amat nga nagbalik kag nagpakigbahin nga puno sang aktibo nga partisipasyon sa aton simbahan dira sa pagpanugod sang selebrasyon sang World Youth Days. Mga utod, ini mga halimbawa lamang nga bisan ano na kapanulok naton nga kadulom sang kalibutan, bisan ano na kabudlay sang pangabuhi, hindi kita magsiling nga nagakatulog ang Dios kag bulag ang Dios. Ang Espiritu Santo ang nagapanghikot sa pagtandog sang tagsa ka mga kabuhi paagi sa iya mga bugay, agud nga ang pagtuo, paglaom kag paghigugma padayon nga magapangibabaw kag magadaog batok sa tanan nga nawong sang kalautan. Gani mga kauturan sa aton pagselebrar subong nga Domingo, sang Domingo sang Pentecostes, aton ginakilala ang pinasahi kag gamhanan nga bahin kag papel sang Espiritu Santo sa aton kabuhi. Kung wala ang Espiritu Santo, wala man ang aton simbahan. Kung wala ang Espiritu Santo, wala nang nanginlapnagon ang pagbantala sang maayong balita tuhoy kay Jesus. Sa simple nga pamaagi mga utod, ginapainchindi naton nga ang tatlo ka persona sang Dios larawan sang Dios nga buhi. Tatlo ka persona, tatlo ka pamaagi sang pagpakigbahin sang Dios sa misteryo sang kabuhi naton bilang mga tawo, sa istorya sang aton kaluwasan. Kun ang amay ang nagbuot nga magtuga sang kalibutan, kag ang anak amo ang nagbuot nga magluwas sa aton kasalanan, ang Espiritu Santo ang nagapakabalaan sa aton agud sa nagakaigo nga panahon sa ikaduha nga pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo. Iya kita masapuan kag makit-an nga handa nagamata agud nga magapangatubang kita sa iya nga may pagtuo, paglaom kag paghigugma. Mga utod, ini ang inyong utod kag abyan, Father RJ Palmos, gikan sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis.
Kag ako ginatamyaw kamutanan nga mga katikista nga nagapamati. Ginatamyaw ko man ang akon mga utod nga mga kaparian. Kag ginatamyaw ko man ang akon mga kaparintihan nga ara dira sa may barangay Damilisan sa may miyagaw kaupod sang akon Iloy, no? Kag sa akon amay. Sa aton tanan nga nagatinguha sa sining malapad nga alanyon, kita tanan nagatinguha agud nga mga instrumento kita sang Dios, sang Espiritu Santo, agud ibantala ang maayong balita bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang aton ikasarang. Ini mga utod ang programa sang katikesis kag padayon gid nga nagadala sa inyo nga ang katikesis hindi lamang pang classroom, kundi ang katikesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini ang CAT Radio. Sa liwat, Blessed Pentecost Sunday sa inyo tanan. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalaplag sang balita, mayong balita sang ginuota. Ang katekista dapat tulara, katinguha sang matuloy